So, kung meron kang liabilities na higit doon sa binabanggit niyong umano ay surplus, di ba lumalabas diyan short ka sa pera? Short pa. Yes po, tama po. Tama po kayo doon. Actually, kung titingnan po natin yung buong figures, and kung isasama po natin yung ICL na tinatawag, yung pong nabanggit nyo na billion or later on ay magiging trillion na, ay magganon po yung atin magiging feature sa actuarial projections po. Ayun, kumbaga po, sa actuarial position ng PhilHealth, hindi healthy ang inyo pong financial position. Well, I cannot confirm on that, but Okay, we opo. will ask for our actuary. Okay, sige, opo. Anyway, so sir, sa sitwasyon na ito, na tinanggalan po ng subsidy na for 2025 ang PhilHealth. At nangangako pa rin ng PhilHealth, no, na itutuloy ang mga programa at papalawakin pa. Paano ho namin ito paniniwalaan? Gayong nito hong nagdaan, kinakailangan yung mag-aumento ng contribution. Opo, and then hindi pa ho naman natutupad ang inyong mga ipinapangakong lahat. Di ba itong dental coverage tsaka yung outpatient, hindi pa ito existing today, di ba? Yun pong dental coverage that was approved by the board po last November 28, and bago po matapos ang taon ay ilalabas na po natin yan. Pero yun pong dental-alveolar procedures po ay so far covered na po yan ng PhilHealth kung meron pong confinement at may operasyon na kinakailangan gawin dito sa ating bibig. But dental care or outpatient oral health, primary care po, ay baka po ngayong matapos ang taon may lalabas na po natin yung polisiya. Opo. Pero yun Yun nga naman po. pong Opo, sir, pero ito po ay pangako pa lang, di ba? Pangako pa lang ito kasi nga hindi pa actual na pinatutupad. That's my point po, doktor, di ba? yes,